Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon. Ang pelikulang aking i-recap ay tinatawag na The Last Voyage of the Demeter 2023. Ay isang supernatural horror at vampire thriller na siguradong magugustuhan mo ang bawat eksena, so sit back, relax, and enjoy. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Ilang araw bago magsimula ang labanan, isang grupo ng mga taong nakasakay sa kabayo ay may dalang mga crates patungo sa pinakaabalang daungan sa Bulgaria. Si Clemens ay isang bihasang doktor, habang nakikipagsugal siya sa iba, isang messenger ang tumakbo upang ipahayag na ang barkong Demeter ay nangangailangan ng karagdagang mga mandaragat. Agad na pumunta si Clemens para pumila para sa trabaho. Nang marinig niya na kailangan nila ng 3 matapang na mandaragat, isang lalaking may peklat ang humakbang at nagpakilalang siya ang pinakamalakas ng tao sa bayang ito na hinangaan ng unang kawani. Dumating ang kapitan, humanga siya kay Clemens dahil sa kanyang magandang pananamit na hitsura at edukadong paraan. Ipinaliwanag ni Clemens na nagtapos siya sa Cambridge University na may degree na medical at magiging mahalagang karagdagan siya sa barko bilang doktor kung pipiliin. Gayunpaman, ipinaliwanag ng unang kawani na kailangan lang nila ng malalakas na mandaragat, hindi isang taong may mahinang paa at malambot na kamay na tulad niya. Bilang resulta, napili ang lalaking may peklat kasama ang 2 pang matipunong lalaki. Nang maglaon, nang dumating ang grupong may mga crates, bigla silang tumanggi na ikarga ang mga ito sa barko. Nagbayad pa sila ng higit sa kinakailangang delivery fee at nagbid ng good luck na ikinalito ng unang kawani. Habang itinataas nila ang mga crates sa barko, biglang nawalan ng loob ang lalaking may peklat nang makita ang dragon seal sa isa sa kanila. Dahilan para madulas ang lubid sa kanyang kamay mula sa kanyang pagkakahawak, at sa sandaling iyon, isang batang lalaki ang tumakbo sa ilalim ng crate. Sa kabutihang palad, si Clemens ay napansin sa malapit at nagmadali upang iligtas ang bata. Gaya ng mangyayari sa kapalaran, ang bata ay apo ng kapitan na nagngangalang Toby. Bilang pasasalamat sa pagligtas kay Toby, pinahintulutan ng kapitan si Clemens na sumama sa mga tripulante ng mga mandaragat. Ang lalaking may peklat pagkatapos makita ang simbolo ng dragon, nagmamadaling umatras mula sa barko. Kapag kumpleto na ang lahat ng paghahanda, tumulak ang Demeter patungo sa kabiserang lungsod ng London sa United Kingdom. Samantala, sa mainland, ang mga cargo handler ay tumitingin sa barko at nanalangin. Mukhang may alam silang kakilakilabot na naghihintay sa barko sa unahan. Sa loob ng barko, ang batang si Toby ay nakaramdam ng matinding pagmamahal sa nagligtas sa kanya. Tuwang-tuwa niyang ipinakilala si Clemens sa bawat sulok ng barko, ipinagmamalaki niya na sa anumang sitwasyong pang-emergency, ang kailangan lang nilang gawin ay kumatok ng malakas sa mga pader ng barko. At maririnig ng lahat dahil napakahusay ng pagkakagawa ng Demeter, na isang mahusay na pagkakagawa na sisidlan na gawa sa kahoy. Ang batang lalaki pagkatapos ay pumunta sa mga kulungan ng hayop upang matiyak ang kanilang kalagayan. Ang kanyang huling destinasyon ay ang gali ng barko, kung saan ipinaalam sa kanya ng punong chef na kapag nakarinig ng 6 na tunog ng kampana, dapat siyang naroroon kaagad o kaya'y siya ay magugutom at hindi makakakain ng hapunan. Sa mga unang araw sakay ng Demeter, lahat ay nagsaya sa maaliwalas na hangin at maayos na paglalayag. Samantala, ang kapitan at ang kanyang unang kawani ay nakikipag-usap. Sa palitan na ito, nagpasya ang kapitan na ito na ang kanyang huling paglalakbay, dahil hindi niya gustong magmana ang kanyang pamangkin na si Toby ng buhay na walang katiyakan at panganib sa mabagsik na karagatan. Sa makatuwid, balak niya na pagdating sa London, ibibigay niya ang kanyang posisyon at ang buong barko sa unang kawani. Habang ang mga tripulante sa itaas ng kubyerta ay kumakanta at sumasayaw na may kasayahan, sa ibaba sa cargo hold, may kung anong gumalaw sa loob ng isa sa mga crates. Pagkatapos, ang mga tripulante ay nagtipon sa galera. Masayang pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa paggastos ng kanilang pinaghirapang sahod pagkatapos ng paglalakbay. Tinanong ng isa sa mga mandaragat si Clemens tungkol sa kanyang intensyon sa kanyang mga kita sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag ni Clemens na ang layunin ng paglalakbay na ito ay hindi kayamanan, ngunit sa halip ay ang paggalugad sa kagandahan ng mundo sa pamamagitan ng paniniwala sa natural na agham, na kaibahan sa laganap na mga pamahiin sa kanilang panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa iba dahil ito ay medyo kakaiba. Biglang, ang aso ni Toby ay sumilip pababa at nagsimulang tumahol ng walang tigil.
Nag-udyok ito ang bata at si Clemens na dali-daling bumaba sa cargo hold. Doon, narinig nila ang hindi maayos na sigaw ng mga nakakulong na hayop, si Clemens, na iniugnay ito sa lagay ng panahon. Sa katunayan, sa sandaling iyon, may paparating na bagyo na nagiging sanhi ng pag-ugoy ng barko ng walang katiyakan. Inutusan ni Clemens si Toby na ipaalam sa kapitan habang nakikipagsapalaran siya sa cargo hold para mag-imbestiga. Habang lumuluhod siya para suriin ito ng mas malapitan, bumulaga sa kanya ang isang biglang nakalahad na braso. Ito ay isang babae, tila malubha ang sakit. Ang mga taong sakay ng barko ay nag-aalala tungkol sa posibilidad na siya ay magdala ng isang nakakahawang sakit. Gayunpaman, sa kanyang kapasidad bilang isang doktor, nagpasya si Clemens na tulungan ang dalaga. Nagpasya siyang magbigay ng pagsasali ng sarili niyang dugo, sa kabila ng mga alalahanin ng crew tungkol sa posibleng impeksyon. Samantala, sa ibaba ng cargo hold, dahan-dahang umuusbong ang isang kamay na may matalas na parang kuko, na nagpapahiwatig na may dahan-dahang nagigising. Pagkatapos bigyan ng pagsasali ng dugo ang babae, umakyat si Clemens sa deck ng barko upang magbantay sa gabi kasama ng isa sa mga marino. Ang marino ay nagsagawa ng isang round ng inspeksyon sa deck ng barko at nagsimulang gumamit ng spyglass upang pagmasdan ang nakapalibot na lupain. Habang iniisa-isa niya ang spyglass sa kanan, biglang ang mukha ng isang demonyo ay lumitaw sa loob nito na nagdulot ng kilabot sa kanyang kaibuturan. Nagsisimula ng mag-alala si Clemens dahil hindi pa bumabalik ang marino, itinali niya ang gulong ng barko sa lugar at pumunta upang mag-imbestiga. Pagkatapos ay tumapik si Clemens sa gilid ng barko upang sinyasan ang mandaragat, at hindi nagtagal, nilapitan ng marino si Clemens na may mukha na nababalot ng takot. Tinanong niya si Clemens kung may nakita siyang anumang bagay sa deck ng barko, ngunit tugon ni Clemens na wala siyang nakita. Samantala, pababa sa cargo hold, may naramdaman ang aso na mali, walang tigil na tumatahol. Ang punong chef ay nakipagsapalaran sa mga kulungan ng mga hayop at natakot nang matuklasan na ang lahat ng mga hayop ay nakagat hanggang sa mamatay. Maging ang aso mismo ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Ipinagpalagay ng mga tripulante na ang aso ay nagkaroon ng rabies at inatake ang iba pang mga hayop bago pumanaw sa sakit mismo. Sa takot sa pagsiklab ng rabies, nagpasya silang itapon ang lahat ng mga namatay na hayop sa dagat. Kinaumagahan, lahat ay nagpagal sa mga sagwan upang itulak ang barko sa galit ng kalikasan. Ito ang ika-10 araw ng kanilang paglalakbay. Nagpatuloy si Clemens sa pagsasali ng dugo para sa babaeng may sakit. Pagsapit ng gabi, biglang nakarinig ng malakas na ingay ang isa sa mga mandaragat na nagbabantay sa gabi. Nagpunta siya upang mag-imbestiga at nalaman niyang marahas na nasira ang cargo hold hatch na lumikha ng nakanganga na butas. Pagkatapos ay sinuri niya ang lugar at nakatagpo ang isang kakatwang nilalang na kahawig ng isang demonyo. Habang hinuhugot niya ang kanyang kutsilyo, ang nilalang ay sumulpot gamit ang matatalas na kuko nito upang mapunit ang lalamunan ng lalaki at maubos ang kanyang dugo. Pagsapit ng umaga, nataranta ang lahat sa nangyari dahil walang bakas ng nawawalang marino, ngunit isang bakas ng dugo ang natuklasan sa sahig ng barko. Sa sandaling iyon, ang babae ay nagising din at sumugod, sumisigaw sa harap ng lahat, narito siya, at papatayin niya kayong lahat. Ang kanyang mga salita sa una ay hindi pinapansin, kaagad na sumugod si Clemens upang pakalmahin siya at ibinalik siya sa kanyang silid. Doon, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Anna, isang lokal na taga-nayon mula sa nayon kung saan ipinadala ang mga crates na may dalang dragon seal. Ang buong nayon ay nabuhay sa takot sa isang demonyo na kilala bilang Dracula na naninirahan sa isang sinaunang kastilyo sa bundok. Ang demonyong ito ay nagtago sa loob ng isang tao, ngunit sa gabi, papatayin at iinumin nito ang dugo ng mga inosenteng tao. Upang protektahan ang mga taga-nayon, inalok ng mga matatanda ng nayon si Anna bilang isang sakripisyo upang pakainin ang demonyo, kaya naman siya ay ipinadala kasama ang demonyo sa kargamento. Sa mga sumunod na araw, sa isang mabagyong gabi, muling lumitaw ang demonyo upang manghuli. May napansing mali ang dalawang mandaragat na nasa night watch duty sa deck ng barko, at naghiwalay sila para mag-imbestiga. Ang isa sa kanila ay dinakip ng demonyo at brutal na pinatay. Ang kanyang nasindak na kasama ay umalis upang umakyat sa post sa isang desperadong pagsisikap na makatakas. Gayunpaman, walang humpay na humabol ang demonyo mula sa likuran. Tumagilid ng husto ang barko sa isang tabi na nagpabagsak sa lahat mula sa kanilang mga higaan. Nagmamadali silang pumunta sa kubyerta upang isecure ang gulong,
Ngunit lumalim ang kanilang pagkataranta nang wala silang makitang palatandaan ng dalawang mandaragat na nagbabantay sa gabi. Nagtataka silang naghanap, biglang nakita ni Clemens ang dugong tumutulo sa damit ni Toby. Takot na takot, tumingala si Toby, at sa kalaunan ay nakita nila ang isa sa mga mandaragat, nakahiga sa delikadong kalagayan na may marka ng kagat sa kanyang leeg. Ang isa pang mandaragat ay nanatiling nawawala. Ang barko ay nagtagal ng 18 araw sa dagat, at ngayon, ang mga tripulante ay bumaba sa isang estado ng nakakatakot na kabaliwan, nagsimulang maniwala sa mga salita ni Anna. Pagkatapos ay nag-utos ang kapitan para sa lahat na armasan ang kanilang sarili, at hanapin ang bawat sulok ng barko upang tugisin ang demonyo. Nang magsimulang lumubog ang araw, ang nakagat na mandaragat ay nagbagong anyo bilang isang masamang vampira. Nakatakas siya sa lubid at nagsimulang manghuli kay Toby para ihatid siya sa kanyang amo. Ang kaawa-awang bata ay tumakas papunta sa kabin ng kapitan, nilock ang pinto, at walang tigil na hinampas ang mga dingding na gawa sa kahoy upang maalerto ang iba. Gayunpaman, sa harap ng takot na si Toby, naghintay si Dracula, at nang makapasok ang iba, nahuli niya si Toby at ininom ang kanyang dugo. Kinaumagahan, nakagapos sa poste ang vampira na mandaragat, at nang unti-unting sumisikat ang araw, nagliyab siya. Sa mismong gabing iyon, sa takot sa sarili niyang buhay, palihim na kinuha ng head chef ang isa sa mga lifeboat na may layuning tumakas ng mag-isa. Gayunpaman, ang lifeboat ay naanod pabalik sa barko, na may dalang deck na basang-basa sa dugo. Samantala, hiniling ni Anna kay Clemens na tulungan siyang suriin ang mga cargo crates. Mabilis nilang napagtanto na ang mga padala na ito ay nakalaan para sa isang monasteryo sa London. Sa una, nakakita sila ng mga crates na walang laman kundi buhangin, ngunit ang isang crate ay may mga natatanging marka. Nang buksan nila ito, natuklasan nila ang isang tungkod na may ulo ng dragon. Naramdaman kaagad ni Anna na dito naninirahan ang Dracula. Para naman kay Toby, sa kabila ng pagsasali ng dugo mula sa kanyang lolo, hindi siya nakaligtas at binalot ng puting tela para sa seremonya ng paglilibing sa dagat. Habang naghahanda ang lahat na ihagis ang kanyang katawan sa dagat, biglang napansin ng kapitan ang paggalaw sa loob ng tela. Nilapitan niya ito at binuksan ito, hindi inaasahang iminulat ni Toby ang kanyang mga mata at inatake ang kanyang lolo. Nagliyab din si Toby sa ilalim ng sikat ng araw, at agad siyang itinapon ni Clemens sa karagatan. Wala pang isang araw ang layo ng barko mula sa London. Ang mga tripulante ay nasa isang estado ng galit na desperasyon, halos takot, habang naghahanap sila ng paraan upang makaharap ang demonyo. Nagpasya silang lunurin ang barko upang malunod ang demonyo bago ito makarating sa pampang. Ipinaalam sa kanila ni Anna na walang silbi ang mga baril at bala laban kay Dracula. Kaya, nagsimula silang gumawa ng bitag na nagsasara sa lahat ng daan patungo sa gulong ng barko, na nag-iwan lamang ng isang paraan para marating ito ni Dracula. Naroroon si Anna bilang bitag, at ang iba ay tatambangan ang demonyo, umaasang masasaktan ito ng husto. Pagsapit ng gabi, nagising ang demonyo. Lumitaw ito sa kalangitan, lumilipad sa paligid ng barko, sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan at kakayahan lumipad ang demonyo at madaling nakapatay ng isang marino, pagkatapos ay ibinaling ang atensyon nito sa kasamang marino. Ngunit nagawa niyang gumawa ng butas sa barko upang pamahagi ang tubig bago isakripisyo ang kanyang sarili. Pareho ang naging kapalaran ng kapitan sa iba pang mga tripulante. Tanging sina Anna at Clemens ang nanatili sa barko, nakaharap sa demonyong uhaw sa dugo. Nagsimulang sumigaw si Clemens sa galit, sinusubukang akitin ang demonyo palabas. Sa wakas, lumitaw ito sa kanyang harapan. Walang kahirap-hirap nitong itinaboy si Clemens. Habang naghahanda ito na tapusin siya, binaril ito ni Anna mula sa likod, ngunit tila hindi ito nasaktan. Sinugod siya ng demonyo at nagsimulang kainin ang kanyang dugo. Kinuha ni Clemens ang isang palakol at itinulak ito mula sa likuran papunta sa Dracula. Pagkatapos ay tinangka ng dalawa na abutin ang lifeboat, ngunit mabilis silang inabutan ng demonyo, hinawakan si Clemens sa leeg. Mapanlaban niyang sinabi sa demonyo na hindi siya natatakot, at sumagot ang demonyo na matatakot siya. Nang malapit na siyang kagatin nito, pinutol ni Anna ang tali, na naging dahilan para diretsong mahulog ang post sa demonyo. Tumalon sina Anna at Clemens mula sa lumulubog na barko habang dahan-dahan itong bumababa sa kailaliman. Naniniwala sila na ang Dracula ay lumubog kasama ang barko, ngunit ang demonyo ay maaari pa ring itulak ang palo mismo, at ang barko ay masyadong malapit sa baybayin upang lubusang lumubog. Nakalutang sina Anna at Clemens sa gitna ng pagkasira ng barko.
Pagsapit ng madaling araw, napagtanto ni Anna na siya ay nagiging vampira. Sa pagsikat ng araw, handa na si Anna para sa hindi maiiwasang pagtatapos ng kanyang buhay. Si Clemens, ang tanging nakaligtas sa barko, ay natagpuan ang kanyang sarili hindi nagtagal sa isang bar sa London. Doon, nakilala niya ang figura ng demonyong si Dracula, ngayon ay nakabalakayo bilang isang aristokrata. Ipinakita nito ang matatalas na ngipin sa isang misteryosong ngiti at naglaho. Nanumpa si Clemens na tugisin ang demonyo at ibalik ito sa impyernong kinabibilangan nito.